Hello mga gaso, ngayon ay maniniwala na talaga tayo na yung improvised oven natin na gawa sa lata ng biscuits ay kaya-kayang lutuin yung ating bibingka chiffon, mga chiffon base ito. At kita nyo naman yung ganda, yung umbok ng pagkaluto nito. At i-share ko ngayon sa inyo yung recipe nito. Baka gusto nyo din gumawa ng improvised oven, kaya tara na. So dito gawa tayo ng cake batter mixture. So dito gagamit tayo ng 6 na piraso ng egg yolk, 1/4 cup white sugar at half teaspoon ng asin. Pag natapos ng haluin ng mabuti, maglagay na ng 1/4 cup ng mantika at 1/3 cup evaporated milk. At ang gamit ko dito na mantika ay yung regular lang na yung mumurahin lang. At dito tayo sa bukid, hindi tayo nakadala ng vanilla extract ha, pero kayo na yung maglagay ng vanilla extract, ito wala itong vanilla. At pag tunaw na yung ating asukal at asin, ay magsala na tayo dito ng cake flour, 1 and 1/4 cup is ito. At kailangan natin ditong maglagay ng 2 and 1/2 teaspoon ng baking powder. At haluin lang ito ng bunggang-bungga. Haluin lang talaga ng mabuti hanggang sa kuminis yung ating mixture. At ito lang kalapot yung mixture natin at iset aside lang muna natin ito. Ay magbati na tayo ng ating egg whites. At ito po yung tinatawag natin na mirang. So dito, 6 na piraso ng egg whites at mula din ito sa large na itlog ha. Maglagay ako dito ng half teaspoon ng baking powder kasi wala tayong cream of tartar. Pwede ditong suka. At pag nag-create na ng medyo makinis na bubbles yung ating egg whites, ay unti-unti na nating ilagay yung half cup na white sugar. Sa paglagay dito ng ating asukal, halimbawa po nakalagay tayo, ay batihin natin, ay tansyahin natin na medyo kumalat na medyo natunaw na ng kunti yung ating asukal. Saka naman tayo magdagdag. Para naman na hindi talaga mabigatan yung ating egg whites, na maganda talaga yung volume ng alsan niya. At pag naubos na nating na ilagay lahat yung ating asukal, ibatihin lang natin ito ng ilan lang ng mga minuto. Depende sa gamit natin na hand mixer hanggang sa makuha natin yung medium step peaks. Yung medium lang para hindi naman tayo mahirapan sa pagpo-fold. Huwag lang masyadong matibay. Kagaya lang dito mga gaayan. At sa pag-prepare talaga dito sa ating egg whites ha, kailangan yung bowl natin at yung attachment ng mixer ay dry ho yan, hindi basa. At kailangan yung ating egg whites ay hindi yan mahaluan ng kahit maliit or kunti man dyan na egg yolk para maganda talaga yung alsa ng egg whites natin. At sa pag-mix naman natin dito sa ating cake batter mixture, ay hatiin lang muna natin yung ating mirang. Bali, kukuha lang muna tayo ng kalahati lang sa ating mirang. Halo natin dito sa ating cake batter mixture at haluin lang ito ng padanda. At sa puntong ito, kailangan ay nakaready na yung ating oven, nakapag-preheat na tayo. At para halong-halo talaga na mas crepe yung bandang gilid at sa ilalim, ay gamitan natin ng spatula. At sa paghalo talaga natin dito ay kailangan talaga na hindi lang natin ito ma-overmixing ha. Ay pag nakikita natin na well combine ay tama na ho yan. At dito gumamit ako ng 3.5 ng ensaymada molder. Nilagyan natin yan ng dahon ng saging. Yung dahon ng saging ay hinalob natin yan para hindi mapunit. At lagyan natin ito ng buko sa ibabaw. Pero kailangan yung ilagay natin dito na buko ay kunti lang. Huwag lang masyadong madami ha. Para hindi mabigatan yung ating mixture. Para makaalsa po siya ng maganda. Kailangan na kuntian lang talaga natin yung buko meat na ilagay natin dito sa ibabaw. At ang kailangan talaga natin lang dito sa ating improvised oven para maganda talaga yung alsa pagkaluto ng ating chiffon bebingka ay katamtaman lang yung baga. At tansyahin lang natin yung oras nito ha. At tansyahin lang talaga ninyo yung inyong mga apoy or baga dito. At itong akin ay naluto ko lang ito sa loob ng 27 minutes. At bantayan lang talaga natin para hindi din masunog. At sunod-sunod ko na yung sinalang yung mga natira pa nating mixture. At sa mga hindi pa nakakita sa paggawa ng ating improvised oven, ay ilagay ko lang yung link sa comment section. Pero madali lang naman ito mga ga. Ganito talaga kaganda yung outcome niya. Yung umbok niya, basta sakto talaga sa init yung ating oven. Sakto lang talaga yung ating baga. Sa pagsalang kasi dito ay kakadipindi talaga yan sa ating oven, sa init ng ating oven. Kailangan tansyahin nyo lang talaga, lalo na pag improvised oven yung gagamitin ninyo.